In El Nido, I had a disappointing experience at a Bulalo restaurant. My girlfriend and I were quite shocked when we found multiple larvae floating up from the inside of the meat in our dish. I'm making this post as a reminder to all local restaurant owners and employees. Serving clean and safe food is at least a basic necessity, mga kaibigan. El Nido thrives on tourism, and issues like this should not be overlooked. Please, let's uphold high standard in food hygiene for the well-being of our guests and reputation of our community. Nasa linya natin, mga kaibigan, yung nag-upload, no? Linawin natin ito kasi nagkaroon na ng nababas na rin, no, ng ibang mga kababayan natin. Siyempre, iba-ibang kanya-kanya reaction Nasa linya natin, mga kaibigan, si Jan. Sir, magandang umaga po mula sa El Nido, no. Medyo mahina yung signal ng cellphone doon, kaya nakausapin natin siya through Zoom. Mag-zoom tayo. Jan, magandang umaga po, sir. Hey, good morning. Merry Christmas. Sir, nag-post kayo, no? Yes po. Yung binasa ko kanina, Mhm. maaari bang paki-elaborate natin, Sige po. ipaliwanag natin bago natin pag-usapan? Sige po. Yung na-post ko Actually, it happened like nakaraang linggo pa ito, December 18. And bandang alauna, ng tanghali, 1:30. Kasi kasama ko yung girlfriend ko, nag-decision kami na okay, di na lang tayo magluluto, kakain na lang tayo sa labas. Dahil gusto namin kumain sana ng masarap na sabaw. Ngayon, ang El Nido Forum, parang na-post niya yung post ko about like 6 days bago pa na-upload ng admin yung post ko. But the post, in-upload ko siya nung December 18 din talaga. Anyways, nung kami po ay kumakain, actually nag-order ako ng bulalo tsaka ng sisig na pork. And then, yun na nga, nung dumating, ang sinabi sa akin nung waitress na kung pwede daw ba na spare ribs na lang kasi wala na silang bone marrow na meat. So okay, sabi ko, sige, pwede naman. Ngayon, nung isinerve po sa amin, syempre, dahil waiting kami, gutom kami, kumain po kami. At ang binigay po sa aming serving ay isang may malaking bowl at may kanya-kanya kaming tawag dito, mangkok. Okay. So ang nangyari, sir, yung mangkok, andon yung bulalo. So nung kumain kami, tapos after a while, syempre kinakain namin yung mga repolyo, yung mga ganun. Yung girlfriend ko, nagtaka siya. Sabi niya, ano to? Ngayon, may mga lumulutang na Pero may nalagay na kami sa maliit na bowl. Okay? Ngayon, nung tinawag ko yung waitress, sabi ko, ano to? Ano po ito? Ang ginawa ng waitress, kinuha niya yung malaking bowl. Okay? Kinuha niya. Yung pinag-serve niya sa amin na bulalo. Ang naiwan sa amin, yung nasa mangkok na lang namin na maliit. So ang akala kasi ng marami, inubos namin yung pagkain. Ang totoo, nandun lang yung sa maliit na mangkok, iba pa yung malaki. Okay? Kasi malaki kinuha na ng waitress. Ngayon, itong mangkok na yun, ito na lang yung nakuhanan ko ng picture. Kasi kinaukaw namin, tawag dito, what's the term for it? Parang hinalukay namin yung karne, tapos naglabasan yung mga uod doon sa karne. Ganun po ang nangyari. Ngayon, regarding my post, I don't really want to name kung anong restaurant ito dahil maaari lamang itong isang aksidente na maaari nilang maayos pa sa susunod. Ang aking intensyon sa aking post ay para magbigay lamang ng awareness para sa lahat ng mga business owner at mga empleyado na kung sila ay mag-serve ng pagkain, that see to it that it's clean. Okay? At gusto ko iklaro na hindi namin inubos yung pagkain. Katulad ng sabi ng iba na bakit ubos na nung nakita nyo. Hindi yun ubos dahil nasa maliit lang yun na mangkok. Dahil ay para magbigay lamang ng awareness. Yun yung kinuha lang namin na part na portion. Hindi ito yung pinaka main pa na sinerve sa amin na bowl. Kasi kinuha nila agad. Hindi ko na nakuha na ng picture pa. Anyways, just to clear things up, hindi ko intensyon na manira. Kasi bakit ako maninira? I'm not gonna gain something from it. Wala akong makukuha kung maninira man ako sa kanila. Gusto ko lang magbigay ng warning, ng awareness para sa lahat ng tao dito sa El Nido kasi naniniwala ako na hindi lang kami ang naka-experience nito. At gusto ko lang i-address yung problema. Yun lamang po. Yung bulalo, baka ba ito? Baka? Baka po, baka. Okay. So, nung malaman, sino yung unang nakakita?
Yung Ang girlfriend girlfriend ko mo, po. yung ikaw. Girlfriend ko po. Kasi ako, kumakain talaga ako eh. Gutom ako eh. Tapos syempre, sasabi na, ba't di nyo nakita? Syempre may mga repolyo doon, nakapatong sa taas, ng sabaw, di ba? Pero ikaw, kukuha ka lang ng sabaw, kakain ka. Hindi ka naman mag-expect na may uod yung kakainin mo kasi nga magbabayad ka naman at the same time. Kaya ka pumunta dito dahil alam mong masarap yung pagkain nila. Oo. Oo. Totoo po ba? Yung ibig sabihin mo, yung baul, Aha. sa ibabaw nun may mga gulay-gulay. Nasa ilalim Aha. yung karne. Opo. Mismo. Kung habang kinakain ng girlfriend mo, siyempre halo kain mo yan, di ba? Kukunin ang sabaw Opo, muna. syempre. Iwalay mo yung buto sa karne. Oo, yan. Pagkakain mo, Saan- lumabas yung lumitaw Saan bigla lumabas yung mga ano. Saan lumabas yung uod? Sa karne, buto, mula sa karne. Sa karne. Mismo sa karne. Nasa loob galing ng karne. Okay. Ma. Nasa loob ng karne yung uod, lumabas. Yes po. Alright. Paano nakita niya nung girlfriend mo parang susubo Kasi niya? Ganun? ako, nakita ko siya, kumakain kami, napatingin ako sa kanya na parang nagulat na siya. Sabi ko, anong problema? Sabi niya, ano to babe? Sabi niya, ano to babe? Tapos nung tinitigan ko, natakot na din ako kasi mukha talaga, alam ko talaga na ano to, itlog to ng langaw. Pero syempre, tinawag ko yung waiter, sabi ko, ate. Tapos nung nakita niya, sabi niya, kinuha niya kagad yung bowl. Sabi niya, sir, tignan lang po namin doon. Kinuha niya. So, hindi na ako nakapag-react. Ang napicturean ko kaagad, like thinking na kailangan kong makuhanan to ng picture, pinicturean ko yung maliit na mangkok ng girlfriend ko. Kasi girlfriend ko yung mangkok eh. So Oo. sa kanya yung pinicturean ko. So maliit lang na portion yun, hindi yun yung pang lahat. Ang akala ng iba, inubos namin yung bulalo bago namin sinabi. Okay. Actually, ito ang nangyari nung nalaman na nila na okay, na sabi nila sa akin, sir, palitan na lang namin. Ako hindi ko matanggap na pinakain nyo kami ng ganito. Hindi ko matanggap na bakit ganito yung servisyo na binigay nyo sa amin. So, sabi ko pwede ko pa ba tawagin yung nagluto o yung manager nyo? Ngayon yung tao doon sa parang cashier nila, sabi sa akin na, sir, hindi naman talaga maiwasan tong ganito ganyan. So ako, gusto ko ng explanation bakit nangyari tong ganung bagay. Sila, hindi naman nila sa akin mabigay yung proper ba na, alam mo yun, na pag-explain sa akin bakit ganito yung pagkain. Actually, gusto pa nila ako bayaran sa iba kong pagkain. Sabi nila, sir, wag mo na lang bayaran yung bololo. Sabi ko, hindi po ako magbabayad. Sabi ko, kasi, my stomach is not worth 320 pesos. Sabi ko sa kanya. Na hindi, I want a compensation. Kumbaga, sir, gusto ko ma-compensate yung ginawa niyo sa akin. Tsaka sa girlfriend ko. Sir, kung sa totoong buhay, bakit ako nag-post, it's out of like, frustration na rin dito sa El Nido, like na bakit ganto tayo mag-serve, especially touristic tayo na area. Hindi tayo, international ang market natin, hindi to pang atin-atin lang sa totoong buhay. Okay, Carl, yung sinerve na bolalo sa inyo, isa sa iyo, at saka sa girlfriend mo, di ba? Hindi, isang malaking pot lang talaga siya, tapos may kanya-kanya lang yung mangkok. Okay. Anong lasa? Anong lasa ng bolalo? Sir, honestly, masarap siya. Honestly. So, Parang ang nangyari nga sa actually, tinikman ko yung meat. Yung meat, hindi mo man naman malalasa na bulok siya or something. Lumitaw lang talaga siya out of the meat. Kaya parang, ano tong nangyari dito? Baka, siyempre, kaya pagka nagbubulalo ka, di ba, ang unang tinitikman mo yung sabaw eh. sabaw Diba? po, talaga. Masarap ang timpla ng sabaw. Sa totoo, masarap po ang timpla nila. Kung panis siya, Carl, hindi ba parang maasim-asim? Hindi po siya panis malayo po siya sa panis kasi ang alam ko, ang kinakain ko ay fresh po yung kanilang repolyo tsaka yung sabaw. Alam mo pero maaari kasi na ang nangyari ay yung karne yung luma na nilagay nila doon sa sabaw na bago pa kasi nag-wait din kami, medyo matagal din kami naghintay ng pagkain namin Oo. So basically, ginawa talaga nila yung pagkain ng fresh. Yung sabaw, yung sabaw bago talaga yan para mainit
yung karamihan Opo. naman, parang mga meat nila, mga stock pa nila nung isang araw, kahapon, bago Maaari. pinakabad ng Kasi nagtanong po sa akin sila na kung okay lang ba na spare ribs. Kung okay lang daw po ba na spare ribs. Sabi ko, sige. Kasi wala na daw silang stocks ng bone marrow. Sabi ko, okay. So, parang naisip ko talaga, nagalit ko sa meat. Kasi wala na silang stocks nung bone marrow. So, ang naiwan na lang sa kanila, ay yung stocks nila ng spare ribs. ribs. Oo. Okay. Yun bang yung uod niya. Sorry doon sa mga mga kaibigan, sa mga nag-aalmusal ngayon ng bulalo. Sorry, no. Ay napag-uusapan mo talaga. Yung bang uod, Carl, malalaki ba siya, maliliit o lumalabas doon sa karne? Para siyang sir, pag nakakita ka talaga sir ng itlog ng langaw, ganun talaga, medyo maliliit, hindi sila yung parang maggots na malalaki. This one, yung medyo maliliit sila pero marami sila, as in hindi pa namin nakuhanan yung sa pinakamalaking bull eh. Doon mas marami talaga nung kinaukaw ko yung mga karne doon, naglabasan talaga doon. So naalarma talaga kami. Kaya nga. So, yung nangyari nung bago makita nyo na meron gano'n na nakahalo doon sa meron na bang na-swallow o na intake kami? Oo naman po. Kasi ako po, like knowing myself, kakain talaga ako. Magkakampante ako eh. Kumain talaga ako. Nalaman na lang ng girlfriend ko nung bumabakbak ako. Kasi ang girlfriend ko, ang kinakain niya, yung sisig. Dalawa kasing order namin. Pork sisig, tsaka bulalo. So siya, kumakain siya ng pork sisig. Ako, binabanatan ko yung bulalo. Ngayon yung girlfriend ko, nung tinry niya ng bulalo, naglagay siya sa mangkok niya. Tapos, nung binuksan niya na yung karne, doon na nagsimula. Doon na naglabasan yung mga sasabi nga na uod. Oo. Pero pag ordinaryo ka, halimbawa, ordinaryong tao na nagmamadali, gutom, no? Mapapansin ba siya? O talagang kailangan mong tingnan bago makita yung mga uod na yun? Sir, kailangan mo siyang galawin yung karne nung lumabas siya eh. Pero nung kumakain ako, syempre sir, like bulalo marami tong sangkap sa loob nito eh. So iniisip ko baka lang to, parte lang to ng ganto, ng ganyan. Pero nung binuksan ko talaga yung karne, doon ko talaga nakita na uod to. Konfirmadong uod to. Oo. So kung halimbawa nagmamadali ka nga, hindi mo siya bubuksan, hindi mo kakalug-kalugin, hindi mo makikita. Hindi mo makikita, sir. Hindi mo makikita. Kakainin mo lang talaga siya. Nako. So, after nung Carl, nung makita mo, sinigawan mo ba yung mga or siyempre may galit? Wala, sir. Hindi po ako nagmura, wala akong violent reaction. Ang gusto ko po makausap yung kanilang cook. Tsaka yung kanilang, actually sinabi ko sa staff, alam ko naman na hindi nyo gusto na nangyari to. Pero sana next time, see to it when you're serving food na siguraduhin nyo na malinis to at safe. Kasi sabi nila hindi daw maiwasan. Actually sir, may iwasan tong gantong bagay, especially sa mga F&B. May iwasan to. Lalo na, kaya nga gusto ko mag-spread sir ng awareness. Ito lang ang intention ko sa aking post sir. Hindi ko gustong manira ng negosyo ng iba. Hindi ko gustong magbigay ng hateful opinion. Kaya hindi na ako nakipag-away pa sa comment section or kung ano man. Dahil para sa akin, ang aking intention dito ay magbigay kaalaman para sa lahat ng awareness, ng warning. Na kung tayo man ay magninegosyo ng pagkain, para sa lahat ito, na sana gawin natin yung best natin para maging siyang malinis. Alam mo, Carl, naging napag-usapan talaga siya considering na bago magko talagang dinagsa ng foreign local tourists yung El Nido. Totoo po. Pag nakarinig ka ng ganito, bulalo na may uod sa El Nido, alam yan. Diba? Totoo po. Totoo din po. Teka, ikaw nakakain dahil taga dito. Ngayon po ang aking reaction din, ang hiling ko po sana na hindi tayo mag-speculate dito sa matter na ito na parang meron tayong na iisipin nila na I was hating on someone, na galit ako sa kainan na to. Hindi. Para sa akin po, isa lang po itong aksidente.
Pero ito, hindi po natin pwedeng pagwalang bahala ito. At nangyari, kumbaga sa akin lang po, kung nangyari siya sa akin, maaaring mangyari pa sa iba. Kaya gusto kong pagbigay alam sa lahat na mag-ingat tayo sa kung ano man yung pag-serve nila ng pagkain o kung ano man. At para sa mga consumer din, katulad ko, na maging aware tayo sa kakainin natin next time, na hindi tayo basta kakain na lang. Yung post mo, Carl, no? Nag-ano siya ng nag-create siya ng samot-saring, alam mo naman sa social media, di ba? May negative, may positive. Hindi rin maiwasan na Opo, talagang totoo po yan. nagpapasaya doon na sinasabi, gawa-gawa mo lang yun, ninira ka lang, di ba? So, ang maganda rito, kailangan proper documentation. Nagsampa ka na ba ng kaso or tamo? Actually, pupunta po kami ng nanay ko sa Municipal Health Office kasi kinontak din nila ako. Actually, sir, I don't want to make a big malaking issue dito. Gusto ko lang magbigay ng kaalaman. Yun lang po yung intention ko. Sa totoo. Pero dahil kailangan nga namin na puntahan yung Municipal Health Office para to clear things up na din, na hindi ako naninira ng negosyo ng iba, na ang intention ko po lamang ay magbigay kaalaman para sa lahat, na mag-ingat. Ito bang bulaluhan na to sa poblasyon lang? O wag nang babanggitin yung pangalan? Dito lang? Ang Mang Inasal Chicken Inasal. Mas juicy na. Magpa-takeout o deliver na. Actually, sir, like, ayoko na pong magbigay pa ng informasyon tungkol dito sa kainan na ito. Dahil po, alam ko alam ko po na aksidente lang yung nangyari. Na hindi ko na gusto pang bigyan sila, pangalanan sila, bigyan ng informasyon yung mga tao kasi magkikreate lang po ako ng panic. Okay. After nung makain yun, Carl, kayo ng girlfriend mo, hindi naman sumakit yung tiyan o may pagkahilo? Ang ginawa po namin, actually yung girlfriend ko po, sumakit po yung tiyan niya, talaga. Although ang ginawa ko, uminom na lang kami ng maraming Yakult. Ginawa namin. Pagtapos namin kumain, pumunta kami sa, pagkaalis namin dun sa kainan, pumunta kami sa tindahan, bumili kami ng maraming Yakult, ininom namin. Yun na lang naisip ko na paraan kasi ako parang nasira na rin yung isip ko na bakit kami pinakain ng ganun. Nakakahiya din. Ako nahiya din ako sa girlfriend ko. Kasi siya gusto niya lang naman kumain ng masarap. Di ba? Okay. Alright. Tapos ganun ang nangyari. Oo. Kaya kailangan, wala lang pasok ngayon Kung may bukas, may pasok, may document siya para lalabas na talagang dokumentado yung reklamo at saka matingnan yung restaurant na yan. Restaurant ba siya? Hotel o ano? Restaurant? Di ko na po. Kainan po siya. Kainan. Hindi po siya hotel. Kainan po. Oo, sige. Alright. So, dyan, yun lang muna, no? Carl, may gusto kang sabihin sa mga kababayan natin. Si Carl, mga kaibigan, live ito doon sa isang lugar sa El Nido. Nag-zoom kami, no? Inano ko lang, tinawagan namin siya para lang maliwanagan natin tong bagay na to. Dahil nga iba-iba yung mga reaction ng mga kababayan natin. At itong El Nido ngayon, dito nakapokus yung mga local foreign tourist. El Nido, Port Barton, Coron, no? Ngayon, kung may issue na bulalo na may uod, very concerned ng LGU at ng ating mga kababayan sa El Nido. Sige. Carl, baka may mensahe ka pa, sir, sa mga kababayan natin. Gusto ko lang po sabihin sa lahat na isa po itong aral para sa atin lahat na kung tayo man po ay magsiserve ng pagkain o tayo po man ay consumer, kailangan po natin maging maingat. Especially sa mga gantong lugar na alam mo yun, touristic, maraming tao sa lugar na to. Kaya next time, we have to be careful. At the same time, para sa mga business owners, see to it that you sanitize everything in your kitchen. Tsaka para sa lahat na rin ng mga tao na nasa komento, gusto ko lang i-clear things na hindi po namin inubos yung pagkain.
kundi ang picture po ay nandun lamang sa maliit na bowl na binigay sa amin. Iba pa yung malaking bowl. Just to clear things out, iba po yung sinerve sa amin ng malaki. Kasi kinuha nila agad yon. At ang kinain po namin yun sa maliit. Okay? Na kinuha namin para sa sarili namin. I just want to clear things. Salamat po sir sa Louie sa pagbigay sa akin ng opportunity to clear things out. At Merry Christmas po ng magandang next year. Thank you. Sir, thank you. Carl Boyante at Merry Christmas sa inyo dyan sa El Nido. Thank you, sir. Merry Christmas, sir.